Maginoo, pero medyo barumbado. Matapang, ngunit palamura. Bagaman brusko, hindi naman kayang itanggi na mayroon siyang karisma sa masa. Ito ang larawan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mata ng maraming Pilipino. Ngunit pagkatapos ng kanyang termino, may dalang pa ba ang political magic ni Tatay Digong? Sa kabila ng maraming dagok na kinakaharap niya sa kasalukuyan sa usapin ng politika, isama na natin dito ang di umano'y napipintong pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity at ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa ilang kontrobersiya ng katiwalian. May pag-asa pa bang manalo ang sino man sa angkan ng dating Pangulo sa mga darating na halalan sakaling ipagpatuloy pa nila ang kanilang pamumulitika? Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan po ninyo kami sa paghimay ng mainit na isyong ito dito sa inyong paboritong tambayan online. Ako po si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat at kasama po natin ang kilalang political analyst at dating Chief Political Advisor ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang tinutukoy ko po ay walang pilit iba kundi si Secretary Ronald Llamas. Welcome po, Sec, sa Teka Muna. Magandang gabi, Tenten, no? Masaya ako na dito sa iyong mga panimulang podcast ay nakasama tayo. Karangalan ko po kasi nung iniisip ko pong pasimulan ito, talagang nasa bucket list ko kayo, Sec. Talagang sinabi ko sa sarili ko na darating yung pagkakataon na makakakwentuhan ko rin kayo. At ito po yung panahon na yon. At inaari ko po yung karangalan. Salamat naman, no? Hindi ko alam kung bakit. Tayo naman, usapang kanto lang. No? Hindi po. Una po, siguro, bigay ko lang yung premise ko, sir. Yung paksa po natin na ngayong gabi ay may kinalaman dun sa political relevance ng mga Duterte. Kasi po, nitong mga nagdaang panahon, alam naman ng buong sambayanan na palagian na silang nasa sentro ng mga balita. At iba-ibang kontrobersya ang kinakaharap po mula dun sa ama, yung dating Pangulo, at sumunod itong mga anak, yung ngayon ay pangalawang Pangulo, at yung dalawang anak pa na may hawak ng mga sensitibong posisyon, elective positions in government for that matter. Ngayon po, siguro sa kapahintulutan ninyo, gusto ko lamang pong kasama ninyo, isama natin yung ating mga masugid na taga-subaybay sa paglalakbay, pabalik sa kahapon, kung saan nagsimula yung pagtatatag ng politikang empire ng mga Duterte. At sa tingin ko po, nagumpisa po ito nung ang isang nagngangalang Rodrigo Roa Duterte na noon ay alkalde ng Davao City ay nagpasya na tumakbo sa pagkapangulo noong 2016. Ang unang tanong ko, Sec, pwede ba nating sabihin yung sinasabi niya na at that time, he was a reluctant candidate? Well, siguro mas malayo pa yung ating babalikan. Dahil in a way ay muntik ng walang Duterte na makilala tayo ngayon. Dahil nung 86, siya ay pinropose nung tinanggal yung mga local officials after EDSA at ang naging head ng DILG yata ay si Nene Pimentel ay nag-appoint siya ng mga mayor tsaka mga governor all over the country. Sa Davao ay may in-appoint siya, I'm not sure kung si Saprespisio, no? Mayor ng Davao. Tapos ay pinopose ay si Rodrigo Roa Duterte. Nung una, ayaw ni Nene Pimentel dahil yung pangalan niya ay Roa, political enemy yata ng mga Pimentel yung Roa. No? Kaya nag-hesitate si Pimentel na i-appoint siya. Well, to make a long story short, eventually naging vice mayor siya. Ang gusto ni Digong noon ay maging piska lang dahil abogado siya. Wala naman siyang ambisyon noon na maging politiko. At since then, halos naging icon na ang mga Duterte sa Davao. Halos forever na nilang hawak ang Davao.
ang isa o pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. At doon nagmarka siya. Nagmarka siya laban sa mga rebelde, nagmarka siya laban sa kriminalidad. Iba lang nga yung kanyang estilo. No? Doon nagsimula yung legend ng DDS, Davao Death Squad. No? Well, fast forward, eventually yung tumutol sa kanya para maging local official, si Nene Pimentel, ay isa sa mga kumbinsi sa kanya na tumakbo for president under PDP laban noong 2016. No? Pero nag-usap sila much earlier, as early as 2015. No? At noon ay halos ubos na yung PDP laban. Ang natira na lang yata ay isang kongresista at halos walang mga local officials. No? So from being a ruling party ay naging isang very marginalized party ang PDP laban. Nung kinumbinsi ni Nene Pimentel, kasama yata ni FBR, na tumakbo si Mayor Duterte for president. So, contrary... Opo, sige po. Pero yung sinasabi na siya ay walang balak tumakbo ay hindi totally totoo. Dahil yun din naman yung kanyang estilo nung siya ay mayor sa Davao. Lagi niya sasabihin, ayoko lang tumakbo. Pero sa dulo, tatakbo pa naman siya. Dito naman ay sinabi rin niya paulit-ulit na hindi siya tatakbo for almost a year. Hindi siya tatakbo. Pero nakasama ako sa isang pulong sa Gloria Maris noong February 9, 2015. At dumating siya at saka si Bongo. No? Kasama namin si Erap Estrada, isang birthday party ng isang Filipino-Chinese. Tapos ay dumating sila, ay ina-arbor nila kay Erap yung dalawa niyang dating cabinet secretary, si Liling Briones at saka si Ben Jokno. Kinukuha niya for his kitchen cabinet in preparation for his run. Habang sinasabi niya publicly na hindi siya tatakbo. So ibig po sabihin, if I may cut you short, sir. Yeah. Ibig sabihin yung kanyang patumbling-tumbling, borrowing your own words, sir. Yung kanyang patumbling-tumbling ay bahagi lang ng isang political gimmickry. At yung kanyang ambisyon ay nag-umpisa pa as early as 2015. Yes, dahil pag sinabi mong hindi ka tatakbo, nagtataka yung mga tao na iba kang klaseng politiko. Meron kang disavowal of power. Actually, hindi siya disavowal. It's a lust for power. It's just a tactic para makuha yung atensyon ng mga tao at bumilib sa'yo na wala kang interest sa kapangyarihan. Pero sa totoo lang, bahagi yan ng plano mo para kumuha ng kapangyarihan. Kaya, nung kinuwento ko yan sa mga kasama ko sa Malacanang, wala namang gusto maniwala. Ang tingin nila ay, oo nga, hindi nga tatakbo si Digong. Sabi ko, hindi tatakbo. Nakasama nga ako sa isang sa isang birthday party na hinihingi niya yung dalawang dating cabinet secretary ng ERAP para maging bahagi ng kanyang kitchen cabinet. Sabi nga sa akin ni ERAP noon, walang chance ang manalo yan. Sabi sa akin ni ERAP, binulong sa akin noon. No? Pero to make a long story short again, eventually ay naging presidente siya. Kasama yan doon sa kanyang tawag ko method in the madness. Kunyari hindi tatakbo, pero tapos sabi niya, sige, kung papatakbuhin niyo ako, ito ang gagawin ko. Tatambakan ko ng 100,000 bangkay ang Manila Bay. So yun naman yung ikalawang stage niya. Huwag niyo ako iboto dahil gagawin ko ito. So nagpamarka ngayon, lalo na sa mga overseas Filipinos noon, na yung aming mga pamilya medyo delikado sa mga criminal gangs, o yung aming mga kamag-anak delikado maging mga adik. So yung concern ng mga Pinoy, lalo na yung mga OFW, nakuha niya. Pero nung nagsimula siya, ang kanyang kampanya ay federalismo. Nag-start siya ng nationwide na listening tour para sa federalism. Nung nakita niya na walang traction yung federalism at ang merong traction ay anti-criminality, nag-shift siya ng focus. Pero again, inuulit ko, ay sinasabi niya, kung iboboto niyo ako, ganito ang gagawin ko. So yun yung ikalawang stage. Yung ikatlong stage, yung sinabi na niya, sige na nga, tatakbo na nga ako. Tinumbinsin niyo akong tumakbo So nagkaroon ng acclamation. Yun ang habol niya, yung acclamation na patakbuhin siya. Pero yung kanyang estilo, sir, yung kanyang taktika, tama yung sinabi niya, sir. Pumasok siya sa kamalayan ng mga botante because of his style. At that time, sir, kayo ay nanunungkulan na sa gabinete ng Pangulong Noynoy Aquino.
Bakit biglang nagkaroon ng pagtanggap o shift yung kaisipan ng mga tao, sir, para i-entertain ang isang leader na kagaya na ni Pangulong Duterte? Well, ito na yung simula ng social media. So nagmarka siya diyan. Yung attention span ng mga tao, 30 seconds to 1 minute. Nakuha niya yung attention span na yon sa mga maiikling salita. In a way, para siyang Trump eh. Diba? Meron siyang mga one-liners na banat sa kanyang mga rival. Halimbawa, pag sinabi niya si Grace po, hindi yan Pilipino, Amerikano yan. Pag sinabing Binay, corrupt yan. So mga one-liners, katulad ni Trump sa Amerika. So ito yung estilo ng populism dito sa ating bansa na nangyayari all over the world. No, meron kang Erdogan sa Turkey, meron kang Orban sa Hungary, meron kang Trump sa Amerika, meron kang Bolsonaro sa Brazil, meron kang Modi sa India, etc., etc. Halos sabay-sabay na sumulpot. Kasabay ng bagong technology ng social media. Nakuha nila yung imahinasyon ng mga tao by creating an enemy bigger than themselves. Yung usually, mga ginagamit dyan, migrants o criminality. In this case, ginamit niya criminality. At siya yung solusyon. Create ka ng malaking kaaway, mag-create ka ng malaking solusyon. Ikaw yung solusyon. No? Tapos yung lengguwahe mo, yung lengguwahe sa baba. Yung lengguwahe ng karaniwang tao. No? Mismo, sa unang tingin, sasabihin mo, ay, walang chance ito. No? Ay, lumalabas siya sa norms eh. Lumalabas siya sa mga norms ng usual political engagement. No? Dahil lumabas siya, nagmukha siyang authentic. At nakuha niya yung attention ng tao dahil nagmukha siyang out of the box. Parang naiiba ito Naiiba ito. Tapos nakiliti niya yung isang raw nerve, yung insecurity ng mga tao, lalo na ng mga OFW, para sa kanilang mga pamilya rito na baka nalululun sa drugs or biktima ng mga criminal syndicates. So napalaki niya yan, no? Napalaki niya, sabi niya, milyon-milyon ng addict, milyon-milyon ng mga pusher, ako ang solusyon. Susolusyonan ko yan in 6 months. Di ba yung nasabi niya? So yung mga tao ba, iba to 6 months susolusyonan niya yung hindi nagawa ng ibang mga presidente. Tapos sabi niya, di ba? Sasakay ako ng jet ski. Pupunta ako sa mga artificial islands na tinatayo ng China at ilalagay ko ron ang bandera ng Pilipinas. So nagmukha pa siyang nationalist, di ba? Na eventually, fast forward, ng presidente siya, kabaliktaran yung nangyari, naging pro-China siya. So may mga ganun siyang mga estilo. Meron siyang mga rape jokes, meron siyang mura sa Pope, di ba? Meron siyang mga mabuhay ang NPA. So mga out of the box eh. So yung mga tao, naiiba to Iba ito doon sa mga usual na mga politiko na merong parameters yung political engagement. Kaya isa yun sa kanya naging strength. Naiiba siya. No? Pero Sek, yung kanyang pagiging alkalde sa mahabang panahon. Because at the time when he was elected as president, parang yung manner ng kanyang pagpatakbo sa isang bansa ay parang nagpapatakbo ka ng isang government unit. Naging factor ba ito dun sa kabuuan ng kanyang pamamalakad sa bansa, sir? Yung karanasan niya na ito? Definitely, may kasabihan nga, all politics is local. No? Pero nagsimula itong ma-maximize, ma-weaponize nung panahon ni Binay dito sa Makati. Diba? Siya yung first local na nagkaroon ng national prominence. From out of nowhere, no, bigla siya naging vice president. Actually, yung position na yun, in-offer yun originally kay Cheese Escudero ni ERAP. Yes, sir. Si Cheese, kinuha niya si Binay. At ang naging kampanya ni Binay dito sa Makati. So yung tinatanong mo ay isang halimbawa yon na from local, naging national. Dahil pinakita niya na kaya kong gawin yung ginawa ko sa Makati sa buong bansa. At nanalo siya as vice president. At for several years, siya yung frontliner for the presidency. Kung hindi nangyari yung 2 years na Senate investigation sa corruption niya at ng kanyang pamilya sa Makati, baka siya yung naging presidente. Paano? Kung titignan mo, noong 2015, siya yung frontliner. No? Yes. Siya yung frontliner. No? Hanggang January 2016, siya yung frontliner. No? Pero nakita mo naman yung trajectory ni Digong pataas. Kahit hindi siya yung frontliner, yung kanyang numbers ay tumataas. Kumbaga meron siyang momentum. At eventually, nung 2016, January, December, nilampasan na niya si Binay. Apo. Nilampasan na niya.
tumalon tayo sir dun sa pangalawang yugto ng ating talakayan. Ito yung panahon ng kanyang incumbency bilang presidente ng Republika. Dalawa po yung matingkad na krusada na inilungsad ng dating Pangulo. Ang isa po dito, yung nabanggit nyo kanina, yung kanyang stance against criminality. Na ito naman, ang iniluwal naman ito, yung total drug war ng kanyang administrasyon. Kanina sir, sinabi nyo, importante ito dahil nakita niya na sa pamamagitan nitong rhetorics na ito, nitong kanyang plataforma na ito, makukuha niya, ma-attract niya yung mga tao para suportahan yung kanyang administrasyon. Which brings me to my next point, sir. Maliban dyan, ang isa pang matingkad na issue na bit niya noong mga panahon na yon ay yung usapin ng West Philippine Sea. Yung usapin ng China, yung pag-pivot niya sa China na yung ating ugnayan sa Amerika ay kagyat na binitawan at nag-pivot yung kanyang rehimen doon sa China. Ngayon sir, may ano bang napala natin doon sa kanyang foreign policy sa China? Well, una, nag-commit yung China ng $24 billion in investment at saka aid sa atin. Pero walang nag-materialize doon sa promisang yan. Tapos, ang gain natin o gain niya ay naging friendly yung bagong presidente ng China, si Xi Jinping, sa kanya. At nakapunta siya ron several times at most welcome siya. Pero wala masyadong kapalit. Halos naging naging aso ng China. Sabi nga niya, ano ba namang masama? Half-jokingly, sinabi niya, ano ba namang masama na maging probinsya tayo ng China? No? At nung nanalo tayo sa UNCLOS noong 2016, sabi niya ay isang pirasong papel lang ito na dapat itapon sa basura. No? At more and more ay napalapit tayo sa China, at least sa foreign policy niya. Bagaman meron siyang mga tao sa gobyerno, sa defense, si Lorenzana, at saka sa foreign policy, foreign affairs, si Teddy Boy Locsin, na medyo nag-hesitate, medyo nag-foot dragging. Kaya hindi tayo totally napasok sa sphere of influence ng China. Pero yung influence ng China ay nanatili dito. No? Not only as foreign policy, kung hindi itong mga pagsulpot ng napakaraming pogo nung panahon niya. No? At yung kanyang Presidential Advisor for Economic Affairs, si Michael Yang, ang namuno rito. Tapos may naririnig ka ng mga suspetsya sa drug war. No? Sa drug war na ano po nangyayari dito? Bakit meron pa rin mga pumapasok sa customs na tonelada ng drugs tapos hindi ma-locate? Fast forward, kinasuhan ni Trillanes yung kanyang son-in-law, yung kanyang anak, no? Dito sa drug importation na ito. At fast forward, nakita natin yung kanyang Presidential Advisor for Economic Affairs, si Michael Yang, na link hindi lamang sa Pogo, na link sa drugs, kaya lumabas na ng bansa. Yung nahuli halimbawa sa Angeles as the tip of the iceberg. So, nagsimula yan nung presidente siya na parang may hindi magandang nangyayari dito sa drug campaign. Ang daming patay, pero hindi naman nasusolusyonan yung drug. Patuloy yung pagkalat ng drugs, lalo na sa pagpasok nito sa ating customs. Kaya yung mga nakikita natin ngayon na sinampang kaso ni Trillanes, ay yung binhi niya, nakita na natin nung panahon ni Digong, nung siya pa ay presidente. Pero walang makatutol dahil napaka-powerful niya at mahigit 30,000 na yung patay. Mismo yung gobyerno noong 2017 sa kanilang accomplishment report, nireport nila na 20,000 ang patay sa drug campaign. No? 6,000 yata o 5,000 ay 4,000 ay doon sa legitimate daw na police operations. Pero 16,000 ay doon sa mga mysterious, questionable na mga extrajudicial killings. That was 2017, ha? Apo. 2017, na nireport nga yan ni Manny Mugato na nanalo ng Pulitzer Prize. Apo. That's EJK reporting na yan. So makikita yung mga ganyang contradiction. Pero teka muna sek, nakita naman po natin yung sinasabi ninyo, lalo na doon sa usapin ng Pogo. Ngayon, lumilitaw, hindi lamang yung pangalan ni former Presidential Advisor Michael Yang,
Meron pang ibang mga dating miyembro ng gabinete nang nasasabit din dito sa usapin na ito. At doon naman sa usapin po ng postura ng dating administrasyon sa China, nakita naman din po natin na sa ngayon, yung bullying ng China ay nagpapatuloy na siguro patunay lamang na inaani natin ito dahil dun sa kanyang naging pulisiya. Ano pong Tama. pananaw niyo dito, Sec? Tama, yung unang binanggit mo ay si ex-human rights lawyer, ex-spokesperson Harry Roque ay nakita naman na malawak at malalim yung involvement sa mga pogo, no? At posibleng marami pang opisyales ng gobyerno yung kasama niya. Pero hindi pa lang lumalabas dahil nagsisimula pa lang itong offensive laban sa pogo. No? At kung hindi by accident ay makita yung mga bank account ni Harry Roque dun sa isang Pogo Hub sa kwarto ng kanyang Mr. Supranational na assistant ay hindi pa lalabas ito, no? Hindi pa lalabas yung kanyang involvement, no? Kaya malamang marami pa diyang involved mula sa Duterte administration. Pero makikita rin dito yung ikalawa mong sinabi, sa yung pagiging pro-China niya ay nagpapatuloy at nakikita mo yung kanyang mga alipores ang nagiging talking head katulad ni Harry Roque, no, katulad ni Panelo. Ito yung nagdedepensa sa China at mismo yung kanyang anak si Vice President Sara Duterte. At most nung tayo ay nilulusob at hinaharas ng China, at most ang kanyang statement ay no comment, no? Pero makikita mo naman pag may mga activity yung Chinese embassy, nandun siya nagsasalita in Mandarin, no? Kaya hindi mo na siya kinakailangan tawaging Manchurian candidate. Ibig sabihin yung nakatago na kandidato ng isang foreign country, nakalantad na eh. No? Nakalantad na. So, tama yung sinasabi mo, nagpapatuloy yung ganitong pro-China pivot o policy ng Duterte administration sa kanyang anak at sa kanilang mga alipores. Pero teka muna, Sec. In a little while po, mas malalim pa po natin tatalakayin yung issue ng ICC dahil alam ko marami kayong inputs na maaaring ibahagi sa akin at sa ating mga manonood. Pero balikan ko lamang po yung iba pang mga naging pulisiya ng dating Pangulo na pumukaw dun sa curiosity at kamalayan ng mga Pilipino at that time. At isa na po dito yung kanyang firm stance against communism. Na ito naman po ay naging sanhi din nung pagkakabuo nung tinatawag na NTF-ELCAC. Pero ang nakakapagtaka naman po, noong initial stage ng kanyang administrasyon, mayroong mga kilalang mga nasa progressive bloc ang na-appoint din naman sa kanyang administrasyon bilang mga gabinete. So, ang tanong ko po, yun bang kanyang pagtumbling doon sa pag-adapt ng kanyang anti-communist stance ay bahagi po ba ito para ma-please niya yung mga dating general na nanungkulan sa kanyang administrasyon, at pangalawa, para ma-solidify niya yung kanyang clout sa military at that time, sir? Well, partly. Paano kung makikita mo, nung kumakampanya pa lang siya, lantarang kumakampanya sa kanya yung mga NPA sa Davao. Mismo si Jose Maria Sison ay openly sinuportahan siya. Habang yung ibang mga kaalyado nila Joma Sison ay ibang presidente ang sinuportahan. No? Si Grace Poe. Kung makikita mo, yung mga party list nila ay nandun kay Grace Poe. Pero yung underground ay kay Digong. At pinuri pa ni Digong si Joma na dati niyang profesor. Profesor yata niya sa Letran, no? Kaya kaya nung siya ay eventually nanalo, kahit yung mga sumuporta kay Grace Poe na mga kaalyado nila Joma ay kinuha niya sa kanyang gobyerno for more than 2 years. At binigyan niya ng maraming posisyon, at least 3 cabinet position at several na mga undersecretary position. So, siya lang yung presidente na openly nakipag-alyado sa Communist Party of the Philippines. At sa kampanya ay pinupuri pa niya yung NPA at pinupuri din siya ng NPA. May panahon nga na mismo yung NPA ay nagsuggest na baka gusto mong tulungan ka namin sa iyong anti-drug campaign sa Tokhang. No? So, doon yung pinanggagalingan. Yan. Pero nung nag-breakdown yung mga peace talks, ay eventually, sumobra naman yung kanyang anti-communist position, yung kanyang red tagging. At dito na buo yung NTF-ELCAC
no, para tugisin yung mga dati niyang kaalyado, no? Mm. Dati niyang kaalyado at subuking ubusin sila. At diyan nga pumapasok yung sinabi mo na to a great extent gusto niya ma-please yung mga military na halos tinriple niya yung mga sahod. Halos tinriple niya yung mga benefits na fast forward, nagka-problema tuloy yung Marcos government. Paano bayaran yon? Ang tawag ni then Secretary Ben Jokno, fiscal crisis dahil Apo. dyan. No? Yes, personal yung kanyang galit dahil binigyan niya ng mga posisyon tapos hindi natuloy yung peace talks. No? Pero at the same time, medyo tactical yung kanyang balak gawin na ma-please yung military at kasama dito ay tinriple niya yung mga sahod at benepisyo ng mga military dahil ayaw niyang matreten ng isang coup d'etat, no, na tingin niya baka manggaling sa mga Amerikano. Kung maalala mo, Tenten, nung unang taon niya ay binabanatan niya yung ambassador ng Amerika na nagpa-plot down ng coup d'etat laban sa kanya. So, may ganun siyang insecurity kaya gusto niyang busugin at kunin yung loyalty ng military at saka police. No? Speaking of insecurity, Sec, kamakailan, siguro mga ilang buwan na rin na nakakaraan, sa isang rally ata, parang nangungusap siya na parang wala namang opposition ngayon sa ilalim ng pangkasalukuyang pamahalaan. Pero kung babalik tanawan po natin nung kanyang administrasyon, malinaw na talagang na-silence niya yung opposition. Kasi wala namang maglakas loob na magsalita ng mga bagay laban sa kanya for the simple reason na hihiyain niya, pagsasalitaan niya ng hindi maganda at hindi lamang yon, talagang nakita na parang natakot sa kanya yung opposition. Bahagi ba ito ng maituturing na legasiya ng kanyang administrasyon, Secretary Llamas? Well, tama. Yung kanyang hypocrisy ay ginawa niyang framework. Yung kanyang hypocrisy ay ginawa niyang strategy. No? Halimbawa, dito sa kanyang pagiging anti-China nung kampanya, tapos pagiging pro-China nung nanalo na siya. Yung kanyang pagiging anti-drugs nung kanyang kampanya at nung kanyang 6 na taon, pero yung meron pala siya mga kasama na sinusuportahan yung drugs o ay mismong drug lords. At yung kanyang anti-corruption na sinasabi, ang naging simbolo yung Parmali at iba pang mga issue, itong DepEd, laptop scam, etc. etc. Pero ang nagsimula siya na anti-corruption. Nagsimula rin siya na anti-oligarchy, antay sa mga mayayaman. Pero eventually, naging kaalyado niya yung mga mayayaman. At sila yung naging bagong mayaman. No? So maraming ganitong mga pagtumbling Natawag ko, tumbling na sinasabi niya ay nung Enero, sinabi niya early January na wala akong problema kay President Bongbong Marcos. Hindi ako naniniwala diyan sa pulburon video na yan. No? At kontento ako sa kanyang pamamahala. Pero just 2 weeks later, January 28, lahat ng mga banat ay tinapon niya kay Bongbong Marcos. Bangag! No? Bangag na dapat pabagsakin sa pamamagitan ng uprising, coup d'etat, mutiny, or even a hint of assassination. So in just 2 weeks, nagbaliktad siya. No? Tapos after 1 month, nagbago na naman siya ng tono na nagsasend na naman siya ng peace feelers kay Bongbong Marcos. After na naman ng a few weeks, banat na naman sila. No? At yung sabi ng kanyang anak, hindi na bail threat, open threat na niya. Baka mangyari sa Marcos yung nangyari sa Romanov sa Russia at kay Mussolini sa Italy. Na malinaw, minasaker. No? So, very open na yung kanilang mga threat, no? At marami pang iba. So, makikita mo, Tenten, yung ganitong kasing pagtumbling ni Digong, no? Na from nung kampanya nung December 2021, binanatan niya openly si Marcos, di ba? Na ito ay isang addict, isang mahinang leader at saka sinungaling, etc. After 1 month, in-endorse ng kanyang partido na ruling party noon si Bongbong, no? Enero. Tapos pagpasok naman ng 2022, ito na nagsimula na yung mga away sa Uniteam. At noong 2023 ay mismo si Browner inamin na merong mga nangyayari na mga plots, no, sedition plots laban kay Bongbong at wala namang ibang panggagalingan yan kung hindi yung mga Duterte, no? Kaya
itong pag-tumbling na ito ay nangyari over several years. Kaya hindi Pero- Pero yung usapin sir ng tumbling, yung flip-flopping, sa tingin ko hindi na rin naman ito naikakaila sa mga Pilipino. Unti-unti nang na-unmask, nakikita ng tao na yung ganitong postura ng dating pangulo. At siguro ito rin yung nagpapababa ng kanyang kredibilidad sa tuwina na ibinubukan niya yung kanyang bibig at nangungusap. Dumarating na rin po doon sa punto na mukhang hindi na rin siya pinakikinggan at pinaniniwalaan ng tao. Tama. Dahil halimbawa, sa mga survey, from a high of 92-93% noong 2021, ay ngayon mga 40% na lang siya. Mahigit kalahati yung nawala. Kasi yung kanyang anak na basically ay nakinabang sa kanyang brand, Duterte brand, from a high of 80 plus, ngayon ay 60 plus. At patuloy na bumababa. Yung kanyang isang anak na tinutulak maging senador, si Baste, ay labas ng 12. No, na kung titignan, dahil sa Duterte brand, easily na dapat nasa top yan. Eh, ang nasa top, mga tulpo, hindi naman mga Duterte. No? Kaya, tapos yung kanyang PDP laban, halos naging empty shell na lang ngayon. Naubos na yung kanyang mga liderato, naubos na yung kanilang mga membro, kahit yung hugpong ng kanyang anak. Yung mga ilang natira, nasuspinde pa. Katulad ni Mayor Mike Rama ng Cebu, katulad ng Governor Hubahib ng Davao, etc. etc. So talagang naubos na sila. Sek, kanina nabanggit niyo yung kasalukuyang pangalawang pangulo. Tatalon ako Sek doon sa 2022 elections. Nung mga panahon na yon, lumalabas na parang may hindi pagkakaunawaan yung ama at yung anak sa kung ano ang tatahakin na pamumulitika ng kanyang anak. Parang lumalabas ang gusto ata ng ama ay tumakbong pangulo. Samantalang yung anak naman ay parang nagdadalawang isip at eventually nag-decide na tumakbo bilang pangalawang pangulo. Ang tanong ko, Sek, totoo ba na yung decision na yon ay anchored on the fact na yung anak ay hindi rin naman may magandang relasyon doon sa inner circle ng kanyang ama? Tama, dahil yung anak ay may chips on her shoulder. Lumaki siya at saka yung kanyang mga kapatid na halos hindi kasama yung kanilang ama. Lumaki sila na kasama yung kanilang ina na meron silang mga kritisismo sa tatay dahil sa mga ibang relasyon ng kanilang tatay. So lumaki sila na may chips on their shoulder. Tapos nung naging presidente yung kanilang tatay, ang tingin nung anak at nung kanyang mga kapatid ay ang nakikinabang sa presidency ng kanilang tatay ay yung kanyang girlfriend, no? Na mas bata sa kanilang ina at identified sa ilang mga malalapit sa presidente katulad ni Bongo. Kaya nakikita mo na yung rift between the family, the biological family and the official family. Nakikita mo na yan all throughout his term as president. At nung 2021 ay nakita mo rin yan publicly dahil ang gusto ng tatay tumakbo yung anak as president. At malamang kung tumakbo siya baka nanalo siya dahil siya ay 27% before the filing of candidacy, si Bongbong ay 20%, si Isko Moreno ay 19%. So may ganun talagang sitwasyon. Pero yung kanyang anak, ang tingin, may COVID nasa gitna ng COVID, hindi niya kaya maging presidente na may ganitong klaseng pandemic, ganitong krisis. At nabalitaan ko na meron siya nakausap na ilang mga Taipan na sabi niya, ayoko maging presidente ngayon. Baka after nitong krisis, after nitong pandemic, ay pwede na. So, malinaw na ayaw niya nung mga problema ng kasalukuyang sitwasyon ng bansa noong 2021. Ikalawa, ay ayaw niyang sundin yung kanyang tatay. No, na siya ay tumakbo for president at vice president niya si Bongo. Kaya nag-file siya as mayor ng Davao. Hindi siya nag-file as vice president pa. Nung vice president ay ginawa niya through substitution. In between nung original na pag-file niya as mayor hanggang do sa substitution ng Oktubre, ay may mga nag-negotiate. Ang balita ko si Amy Marcos, Gloria Macapagal Arroyo, nag-negotiate na siya ay sumama kay Bongbong as Vice President. At yun nga nangyari nung panahon ng substitution. Kaya yung kanyang 27% ay lumipat kay Bongbong, no, sa 20%. Kaya yung sumunod na survey ay
more than 47% na si Bongbong. Exactly yung 27% ni Sara ang nadagdag, no? Tapos nung panahon na yon, hinahabol pa siya ng kanyang tatay na mag-substitute siya as president at si Bongo as vice president. Lalo siyang naasar, tinanggihan niya. No? Kaya yun ang nangyari. Siguro ngayon ay nagsisisi siya na bakit ginawa niya ron, no? Dahil kasama yata sa kasunduan, siya yung magiging successor ni Bongbong. Kasama sa kasunduan, siya yung magiging defense chief. Lahat hindi nangyari. No? Kaya ang tingin nila, betrayal ito ng mga napagkasunduan noong 2021. Isusundutin ko lang po dun sa topic na sinabi ninyo. Tama po, mukhang nagkaroon ng disgusto yung pangalawang Pangulo. Because based from what we've been hearing sa mga people in the know, parang lumalabas na merong mga concessions siyang inaasahan when she won the vice presidency. At isa na po rito, yung sinabi nyo kanina, she was expecting all along na yung defense portfolio ay mapapasa kanya, number one. And second, yung speakership ay mukhang in-earmark na o kinumpromiso na niya doon sa dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. At ito rin po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon naman ng hidwaan between her and the current Speaker of the House. What's your take on this, Mr. Secretary? Tama, exactly. No? Hindi niya nakuha yung defense portfolio at naramdaman niya na yung promisa sa kanya na siya yung successor ay unti-unti nang naglalaho. Mukhang yung speaker ang gusto maging successor. Ikalawa ay yung kanyang mentor at isa sa nag-negotiate sa kanyang pagiging vice president ni Bongbong na ang tingin ng kanyang mentor, isa siya sa susi sa pagkapanalo ni Bongbong ay hindi nakuha yung speakership. At hindi lang yon, hindi na-appoint yung kanyang anak sa cabinet. So, hindi lang si Vice President Sara ang nagtatampo kung hindi yung kanyang mentor at kaalyado. At ikatlo, yung presidential sister na parang kanyang BFF ay nagsimula ng ma-isolate, no? Na outside the kulambo. Sec, if at all, meron bang political gain na natamo yung pangalawang Pangulo doon sa kanyang resignation just very recently? Well, ang kanyang political gain ay hindi niya kinakailangan magpanggap. Paano? Neither here nor there siya. Pag tinatanong siya, ay hindi siya masyadong makabanat, pero dumadalo siya doon sa mga prayer rally na wala namang prayer na ang binabanatan yung kanyang boss. No? So, medyo untenable na yung kanyang posisyon. Paano ka attend sa cabinet meeting na sumama ka sa rally ni Kibuloy na gustong pabagsakin yung iyong boss, yung presidente? Paano ka attend ng cabinet meeting na dadalo ka sa rally ng iyong ama, ng iyong mga kapatid at yung mga kaalyado na gusto mag-coup laban sa iyong boss, balak magsisid sa bansa? So, ang hirap ng ganong klaseng posisyon. Kaya at best, yung kanyang statement ay no comment. No? At nagsimula na siyang banatan, mismo ng First Lady, publicly. So, medyo untenable na yung kanyang posisyon. Ngayon, medyo nakalaya siya, ay pwede na siyang bumanat ng diretsyo, no? Pero ngayon nadidiscover natin, hindi siya katulad ng kanyang ama. Yung kanyang ama ay mas efficient yung mga banat no? Parang Donald Trump. At sabi nung kanyang isa sa mga kanyang political advisor, si Malutikia, ang sabi ay yung kanyang ama ay medyo dinadrag siya pababa yung kanyang approval rating. Kaya makikita mo ay medyo tahimik yung ama. 'Di ba? Dahil nga medyo ang tingin ng kanyang mga advisor nakakaapekto sa ratings ng Vice President. Yung association sa kanyang ama na todo yung banat sa presidente at sa gobyerno. Sir, 2 taon na siya halos mahigit sa poder bilang pangalawang Pangulo. Anong assessment ninyo? May tuturing ba siya na parang presidential contender? Meron bang gravitas? Insofar as yung ating mga electorates are concerned, heading dun sa 2028 elections, ano ang kanyang tsansa? Well, mataas pa rin siya sa mga ratings. Halimbawa, sa isang survey firm ay 34% siya. So mataas pa rin siya going into the presidential election after the midterms. Lalo na kung siya ay mag-survive dito sa midterms na mukhang dudurugin sila yung mga Duterte at yung kanilang political base. So, very pa rin siya. Very compelling as a candidate for 2028.
Pero titignan mo yung kanyang numero, yung movement ng kanyang numbers ay nagsisimula ng bumaba. At hindi lang yon, mukhang merong nagiging isang rival. Kung hindi man si Speaker Martin, ay si Senator Raffy Tulfo. Kung siya ay 34%, si Raffy Tulfo ay 35%. So, at hindi pa yan nagpapakilala as a presidential contender. Hindi ng mga naging banat nila Secretary Ronald sa Pangulo. Hindi natin kayang isalarawan. Talagang kumisan yung mga terminong ginamit po ay halos hindi natin masikmura dahil talagang matitindi. Pero nanatiling kalmado yung Pangulo. Ibig sabihin, dun sa babag, dun sa away na gusto nila, dun sa arena na yon, hindi naman pumasok doon yung Pangulong Marcos. Sa tingin po ba ninyo, in-expect po ba nila ito o ano ang naging setback sa kanila, if at all? Well, gusto nilang i-provoke yung presidente, no, sa kanilang mga atake. Gusto nilang pumatol. Halimbawa, itong pulburon video nung SONA, inaasahan nila not only to provoke the president, kung hindi maging trigger for something. Trigger for an uprising or worse. Pero hindi nangyari. It fell flat, no, on their faces. Pero ito ay partly dahil sa personality ng presidente. Yung presidente ay hindi katulad ng kanyang tatay o ng kanyang kapatid na yung presidente ay conflict averse at saka passive aggressive. Kaya pag tinatanong siya kung tungkol sa mga tira sa kanya, anong sasabihin niya? It's complicated. O kaya, okay, no? So, pero meron siyang ace up his sleeve. Sabi nga ni ex-human rights lawyer, ex-spokesperson Harry Roque last December, ay naniniwala sila, may nakuha silang impormasyon na kahit tahimik ang presidente tungkol sa ICC, ay binigyan niya ng bendisyon yung ICC para pumasok, para kunin si President Digong. That was December, that was almost 10 months ago, na inamin ng mga Duterte camp na alam nila na itong ICC ay binigyan ng bendisyon ng presidente. So, kahit tahimik, kahit conflict averse in public at passive-aggressive ang presidente, mukhang meron nangyayari behind the scene. Mukhang meron siyang blessing. Halimbawa, itong hundreds of millions of confidential intelligence funds, hindi naman to pwedeng mawala sa Vice President kung walang blessing ng presidente. Pero sa kabila nitong mga last-minute realignments ng mga nangyayari ng mga political forces sa Secretary, nakikita natin yung iba't ibang mga dynamics. From where you sit, Sec Ronald, paano nyo isasalarawan yung anyo ng political landscape natin by 2025 at 2028? Well, una, this is open warfare. Mula doon sa Uniteam 2 years ago, mula hanggang sa open warfare ngayon. At hindi lang to existential para sa mga Duterte. Dahil yung mga Duterte ay nakasandal sa pader, gagawin nila lahat para sila ay mag-survive. Para pabagsakin naman yung incumbent. Kaya hindi ako magugulat, meron silang gagawin within the year na last-ditch effort para pabagsakin yung presidente. So on that note, gusto kong magpasalamat po sa inyo at gusto ko mang pahabain pa itong ating huntahan. Pero alam ko po, kayo marami ring mga gawain. Pero sana po hindi ito yung huling pagkakataon na makapiling namin kayo at maringgan namin kayo dun sa mga tilamsik ng diwa na maaari nyo ipagkaloob sa amin para mas lalo pang yumabong yung aming kaalaman sa mga isyong katulad nito. Maraming salamat, Secretary De Ronald. Maraming salamat din, Tenten, at sa lahat ng yung tigapakinig na nagsasaga sila dito sa atin na pakinggan, no? Yung walang kwentang usapan. No? Tawag ko nga, pag nag-guest ako kay Crystal Esguerra. At sigurado ko ay kung iimbitahan mo ako ay meron pa tayo mga susunod na pagkakataon para puntahan itong mga bits and pieces ng ating obserbasyon na hindi naman sinasabi natin na ito yung absolute truth, kundi mga baka pwedeng mga mangyari sa parating na mga pagkakataon. Kaya marami ring salamat. Tenten, congratulations. Mabuhay po kayo, Sec. Congratulations din po dahil kayo ang
lumalabas na pinaka-paboritong political analyst ng bansa sa kasalukuyan. Marami pong salamat. Salamat. At mabuhay po kayo, Secretary Ronald. Sige, thank you. Thank you very much po. Isa pa rin pong political force na maituturing ang mga Duterte sa kasalukuyang political landscape sa bansa. Ngunit ang kanilang political relevance ay magpapatuloy lamang kung gaano nila kabilis masasagot ng may katotohanan ang mga paratang na ibinabato sa kanila sa kasalukuyan. Sa kabilang banda, tandaan po natin, sa mga mamamayan nagmumula ang tiwala at kapangyarihan na ipinagkakaloob natin sa mga lider na mamumuno sa atin. Tayo rin po ang magpapasya sa hinaharap kung kanino ito ay dapat isalin, kung kanino ito dapat ipagkaloob. Ngunit ang malinaw po, kung anuman ang uri ng mga lider na meron tayo sa kasalukuyan, ay iniluwal lamang ng mangusap ang ating mga balota sa proseso na ang tawag ay halalan. Kung tayo man po ay nadenggoy, kung tayo man po ay natanso, kung tayo man po ay naisahan, walang dapat sisihin kundi tayo rin. Sana po sa susunod maging mapanuri tayo, maging matalino. Piliin natin ang mga tamang tao na kakatawan sa ating kagalingan. Ang mga lider na magsusulong sa ating interes. At hindi yaong mga pinuno na ang tanging hangarin lang ay pagsamantalahan ang ating mga naging kamalian. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Tenten Tugaf at ito ang Teka Muna.